Welcome po kayo sa bahaging ito. Welcome back. Heto po at ilalahad ko sa inyo ang love story ng dalawang pares na mga pusong natutong magmahal. Kaugnay nito sa bawat kwento po na ibabahagi namin sa inyo, ihahanap po ito ng nababagay na awitin na lalong magpapatingkad ng kulay sa bawat kasaysayan ninyong ipadadala sa amin. Mga awit na bahagi ng ating tagumpay at kung magkaminsan ay nagdulot ng lungkot at pighati dahil sa mga naranasan nating kabiguan sa buhay. At hangad ko na sa ating tipanan portion ay lalong magtumibay at lalong uminit ang pagmamahalan ng mga mag-aasawa at mga magsising irog. Well, narito na po atin inyong pakinggan ang dalawang kasaysayan ng pag-ibig na bukod kong ilalahad sa inyo. Unahin natin ang liham na galing kay Grace. Ganito niya nais na ikwento, ilarawan ang kanyang natatanging kasaysayan ng pag-ibig. Magandang hapon po, Kuya Larry. Chris po ang ngalan ko, na sa ngayon ay 50 years old na at tubong Pangasinan. May maliit po kaming lupa dito na tinataniman ng mga gulay. Bukod naman po sa mga beach na ipinagmamalaki rin sa Pangasinan, sikat din po dito ang ilang mga kakanin gaya ng tupig at puto kalasyaw at maraming iba pang mga kakanin. Dahil din po sa mga kakanin na yan, nakilala ko ang babaeng talagang papangaraping mahalin ng ninuman. Nakilala ko po si Rebecca o Bekang nung ako ay 15 anyos pa lamang. Naglalako na po siya ng kakanin ng mga panahong iyon at ako ang numero 1 niyang suki. Ang kakanin daw po na kanyang itinitinda ay gawa ng nanay niya na talaga namang napakasarap ang lasa, Kuya Larry. Makatikim ka ng isang piraso ay tiyak nahihilig ka pa. Hindi na po katakataka na itong kakanin ay naging bahagi na rin ng buhay ko, Kuya. Nakita po ng dalawang mata ko kung gaano kasipag at mapagmahal na anak si Bekang. Lalo na, Kuya, nung mga panahong naglalako siya, kaya bilang suki at naging kaibigan na niya, ay sinasamahan ko siya kung minsan na maglako o magtinda. Nauubos naming minsan ang paninda at minsan naman ay pinipilit ko ang nanay ko na bilhin na lang ang mga natitira pang tinda upang maubos na at hindi na abutin ng gabi si Bekang sa lansangan o sa kalsada. Kuya Larry, dati pa man alam ko na nais kong alagaan si Bekang. Kaya nang dumating kami sa legal age, Kuya Larry, ay abot-abot ang tulong ko sa kanya. Gusto ko rin kasing umami sa kanya na sa ilang taong pagkakaibigan naming dalawa, ay nararamdaman ko sa kanya ay hindi na lang kaibigan, kundi isa ng kaibigan. Isang damdamin ng pagsinta, kumbaga. Kuya Larry, sa maraming taon naming pagiging magkaibigan, dumating ang pagkakataon na nais ko nang umami sa kanya. Nais kong aminin ang aking tunay na nararamdaman na hindi lang kaibigan, kundi isa ng maging kaibigan, isang damdamin ng pagsinta, kumbaga. Kaya naman, nung mag-19 na si Bekang, ay umamin ako sa kanya. At sinabi ko, Kuya, na matagal ko na siyang gusto at naghahanap lang ako ng
tamang tiyempo o panahon para maipakita, maipamala sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Pero nabigo ako, kuya. Dahil ang sabi sa akin ni Bekang, matagal na raw niya akong hinihintay na umamin. Pero ngayong umamin ako ay huli na. Dahil may gusto na siyang iba at balak na niya siyang sagutin at balak na nilang magpakasal. Kung maaga-aga daw ng konti ang pag-amin ko, ay hindi raw siya magdadalawang isip na sagutin ako dahil may pagtingin siya sa akin noon. Siguro nga, Kuya Larry, we had the right love at the wrong time. O di kaya ay naging playing safe ako sa nararamdaman ko kay Bekang. Nakapanghihinayang? Tunay na nakapanghihinayang, kuya. Kasi matagal ko na siyang mahal. Pero hindi naman pala siya papapasa akin. Siguro ganun talaga, may mga taong pwede mong mahalin, pero malabong maging kayo. Anuman ang naging rason, kailangan na lamang tanggapin. Sa kabila ng lahat, hindi naman din ako nagsisisi na umamin ako kahit huli na. Yun nga lang, mas masarap pa rin ang pag-amin na may kasamang pagtanggap sa aking nararamdaman. Pero ang buhay ay ganito. Minsan panalo, minsan talo, at kahit talo ako kay Bekang, naging panalo naman ako kay Rosalie, ang babaeng nagparamdam sa akin na wala akong kailangang gawin para sa kanya na extraordinary. Si Rosalie po ang nakatuluyan ko, kuya, at nakasama kong kumain ng kakanin na binibili pa rin namin kay Bekang. Siya din po ang babaeng nagpatunay sa akin na mas masarap magmahal ulit. Kaya nga ang aking payo po sa mga nasaktan, sana ay hindi sila matakot na magmahal muli. Talagang ganon. Kung hindi ukol, ay di bubukol, ang sabi nga. Salamat po, Kuya Larry. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Lubos na gumaga